Narinig niyo na ba ang kasabihang ang edad ay numero lang? Marami sa atin ang naniniwala riyan. Lalo na kung nakikita natin ang ilang kababayan natin na kakaedad na pero parang hindi tumatanda. Pero merong isang bagay na minsan hindi natin pinag-iisipan. Ang takot na mawala ang ating kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na nagpapanatili sa atin bilang tao. Alam niyo ba, maraming Pilipino ang natatakot na dumating ang araw na maging pabigat sa kanilang mga anak o apo. Ang takot na isang araw ay hindi na natin kayang kumilos na mabisa, na bawat galaw ay kailangan ng tulong o ang pag-iisip natin ay hindi na kasing talas tulad noon. Ito ang masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa atin habang lumilipas ang mga taon. Gusto nating manatiling malakas, malaya at may saysay. Ang lihim para makamit ito ay hindi ang maging isang atleta, kundi ang mapanatili ang 5 kakayahan na kahit sa edad 70 ay kayang-kaya mo pa rin gawin. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, kung kaya mo pa ang mga ito, nangunguna ka sa laban ng buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mahalagang bagay na ito at kung paano natin mapapanatili ang mga ito. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paggawa ng maliliit na hakbang na may malaking epekto. Manood kayo hanggang dulo dahil merong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo at magbibigay ng bagong pananaw sa pagtanda. Simulan natin sa unang mahalagang bagay, ang kakayahang balansehin ang sarili at maiwasan ang paghahulog. Akala natin simpleng bagay lang ang pagiging balanse, pero napakalaki ng epekto nito sa ating kalidad ng buhay, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Isipin nyo, gaano karaming insidente ng pagkahulog ang nangyayari sa ating mga nakatatanda. Minsan, dahil lang sa nadula sa basa na sahig sa banyo o nadapa sa hindi pantay na daanan, nagiging sanhi na ito ng malaking pinsala tulad ng bali sa buto. At kapag nangyari ito, hindi lang pisikal ang sakit, kundi pati na rin ang emosyonal at pinansyal na pasanin sa pamilya. Kapag nawala ang balanse, nawawala rin ang kumpiyansa sa sarili. Nagiging takot na tayong lumabas, maglakad na mag-isa, o gawin ng mga simpleng bagay tulad na pagkuha ng baso sa ibabaw ng kabinet. Alam nyo ba, ang pagpapanatili ng balanse ay hindi lang tungkol sa lakas ng kalamnan. Kasama dito ang pagiging alerto ng ating isip, ang kakayahan ng ating mga mata na makita ng malinaw ang landas, at ang pakiramdam ng ating mga paa sa lupa. Kaya naman, sinasabi ng mga eksperto na ang pagpapanatili ng balanse ay isang sukatan ng ating pagiging nasa ayos kahit sa edad 70. Paano natin ito mapapanatili? May mga simpleng ehersisyo na madali lang gawin. Halimbawa, subukan niyong tumayo ng nakahawak sa silya, pagkatapos ay dahan-dahang bitawan ng paghawa. O kaya, subukang tumayo sa isang paa lamang ng ilang segundo. Kung mahirap pa sa simula, huwag mag-alala, normal lang yan. Ang importante ay gawin ito ng dahan-dahan at unti-unti. Pwede ring maglakad na ang sako ng isang paa ay nakadikit sa daliri ng kabilang paa, parang naglalakad sa alambre. Ito ang tinatawag na heel-to-toe walk. Makakatulong din ang pagpapahusay ng ating kapaligiran sa bahay. Tanggalin ang mga nakakalat na gamit sa sahig, siguraduhin na maliwanag ang mga daanan, at gumamit ng mga anti-slip mat sa banyo. Kung maaari, maglagay ng hawakan sa banyo at tabi ng hagdan. Sa ating kultura, karaniwan na ang maglakad sa mga lugar na hindi pantay ang kalsada o sementadong daanan. Ang pagtawid sa kalye na maraming tao, ang pag-akyat at pagbaba ng jeepney o tricycle o ang simpleng paglalakad sa palengke, lahat ng ito ay nangangailangan ng matatag na balanse. Kung kaya mo pa rin gawin ang mga ito nang walang takot o pangamba, ibig sabihin ay nasa magandang kondisyon ang iyong balanse. Hindi lang ito para maiwasan ang pagkahulog, kundi para mapanatili mo ang iyong kalayaan at ang kakayahang makihalubilo sa iyong komunidad. Kung kaya mo pa ring bumili ng sariwang gulay sa palengke ng mag-isa o kaya ay pumunta sa simba nang hindi kailangan ng tulong, malaking tagumpay na iyon. Ang pagpapanatili ng balanse ay parang pundasyon ng ating bahay. Kung matibay ang pundasyon, matibay rin ang buong istruktura. Kaya naman,
Ipagpatuloy ang paggawa ng mga simpleng balance exercises at maging mapagmatsyag sa paligid. Ang maliliit na gawin na ito ay magbibigay sa iyo ng malaking kumpiyansa at kalayaan. Ngayon na napag-usapan natin ang kahalagahan ng balanse, dumako naman tayo sa ikalawang kakayahan na nagpapatunay na panalo ka sa buhay kahit sa edad 70. Ang ikalawang kakayahan ay ang pagkakaroon ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na gawain. Madalas, kapag sinabing lakas, naiisip natin agad ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay o ang paggawa ng mga ersisyo sa gym. Pero hindi yan ang tinutukoy natin dito. Ang tinutukoy natin ay ang functional strength o ang lakas na kailangan mo para gawin ang mga simpleng gawain na bahagi ng iyong buhay araw-araw. Halimbawa, ang pagdadala ng iyong sariling grocery bag na puno ng gulay at isda mula sa palengke. O ang pagbubuhat ng 1 galon ng tubig para ilagay sa water dispenser. Ang simpleng pagbangon mula sa silya ng walang tulong o ang pag-abot ng mga plato sa itaas na cabinet. Para sa marami, ang mga bagay na ito ay nagiging mahirap habang sila ay nagkakaedad. Ang paghina ng kalamnan ay natural na proseso ng pagtanda, pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayo magagawa para labanan ito. Ang mga eksperto sa kalusugan ay nagsasabi na ang pagpapanatili ng muscle mass ay napakahalaga hindi lang para sa lakas, kundi pati na rin sa metabolismo at sa pangkalahatang kalusugan ng buto. Sa ating kultura, karaniwan pa rin sa mga nakatatanda ang aktibong nakikilahok sa mga gawain sa bahay at sa komunidad. Ang pagwawalis ng bakuran, ang paglilinis ng bahay, ang paglalabahan ng damit, o ang paglalaro at pagbubuhat sa ating mga apo. Lahat ng ito ay nangangailangan ng lakas. Kung kaya mo pa ring gawin ang mga ito nang hindi ka nahirapan o naihingal ng husto, ibig sabihin ay sapat pa ang iyong lakas. Paano natin ito mapapanatili? Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan sa gym. Ang paglalakad araw-araw ay isang mahusay na paraan para mapanatili ang lakas ng iyong mga binti at puso. Subukan ang paglalakad ng 30 minuto, 5 beses sa isang linggo. Pwede ring gumamit ng mga bagay sa bahay bilang pambigat para sa light resistance exercises, mga panad. Halimbawa, ang mga bote ng tubig o canned goods ay pwedeng gamitin para sa arm exercises. Ang pag-upo at pagtayo mula sa silya na paulit-ulit ay isang mahusay na exercise para sa binti. Kung kaya mo, subukang gawin ito ng 10 hanggang 15 beses sa isang pagkakataon. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging mabilis o malakas, kundi sa paggawa nito ng regular at consistent. Ang bawat maliit na paggalaw ay nakakatulong. Bukod sa ersisyo, mahalaga rin na sapat na protina sa iyong diet. Ang protina ay ang building block ng ating mga kalamnan. Kumain ng sapat na karne, isda, itlog, beans at tokwa. Sa ating mga Pinoy, napakadaling makahanap ng mga pagkain mayaman sa protina na abot kaya. Ang mga simpleng ersisyo at tamang pagkain ay makakatulong ng malaki para mapanatili ang iyong lakas. Hindi ka magiging pabigat, kundi isang inspirasyon sa iyong pamilya at sa iyong komunidad. Ang kakayaang alagaan ng sarili at patuloy na maging produktibo ay isang malaking tagumpay. Maliban sa lakas ng katawan, napakahalaga rin ang lakas ng ating isip. Kaya naman, pag-usapan natin ang ikatlong bagay na magpapatunay na panalo ka sa buhay, ang pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip at matalas na memorya. Ang ikatlong bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang kakayahang mapanatili ang malinaw na pag-isip at matalas na memorya. Sino ba ang ayaw na maalala ang pangalan ng kanyang mga apo, ang kanyang mga paboritong kanta o ang mga espesyal na araw sa kanyang buhay? Habang tumatanda tayo, normal na meron tayong nakakalimutang maliliit na bagay tulad ng kung saan natin inilagay ang susi o kung ano ang kinain natin kaninang umaga. Pero ang ibig sabihin ng malinaw na pag-iisip dito ay ang kakayahan nating mag-isip ng lohikal, makapagpasya at matuto ng mga bagong bagay.
Ang matalas na memorya naman ay ang kakayahang maalala ang mga mahahalagang impormasyon, ang mga karanasan at ang mga mukha ng mga taong ating nakakasalamuha. Isipin nyo, kung ang isip natin ay malabo at ang memorya ay hirap na hirap, paano natin ma-enjoy ang pakikipag-usap sa ating pamilya? Paano natin maaalala ang mga paborito nating recipe na ipinasa pa ng ating mga magulang? Paano natin maaalala ang mga importanteng appointment sa doktor o ang mga dapat nating bilhin sa tindahan? Ang pagkawala ng memorya at cognitive decline ay nakakatakot, hindi lang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Ayon sa mga eksperto, ang utak ay parang kalamnan. Kailangan din itong i-ehersisyo para manatiling matalas. Kung kaya mo pa ring maalala ang mga mahalagang petsa, ang mga muka ng iyong mga kamag-anak at ang iyong pang-araw-araw na gawain. At kung kaya mo pa ring matuto ng mga bagong bagay, ibig sabihin ay nasa magandang kondisyon pa ang iyong utak. Paano natin ito mapapanatili? Mayroong mga simpleng paraan. Una, patuloy na magbasa. Paranong pagbabasa ng pahayagan, libro o kahit mga kwento sa social media ay nakakatulong sa pagpapatalas ng isip. Ikalawa, subukan matuto ng bagong kasanayan. Pwede kang matuto ng bagong laro ng baraha o bagong recipe o kahit paano gamitin ang smartphone. Ang pag-aaral ng mga bagong bagay ay nagpapatalas ng ating neural pathways. Ikatlo, maglaro ng mga mind games. Ang mga puzzle, crossword puzzles, sudoku at chess ay mahusay na ersisyo para sa utak. Sa ating kultura, karaniwan ang paglalaro ng board games tulad ng dama o sungka at ang pagbabasa ng mga local news. Ang pakikipagkwentuhan at pakikinig sa mga kwento ng iba ay nakakatulong din sa pagpapatalas ng memorya at pag-iisip. Pang-apat, mahalaga rin ang nutrisyon. Ang mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda, tulad ng sardinas at salmon, mga gulay na madahon at mga prutas ay makakatulong sa kalusugan ng utak. Siguraduhin din ang sapat na tulog dahil ito ang panahon kung saan nire-recharge ng ating utak ang sarili. Iwasan ang stress hanggat maaari at kung meron kang mga kondisyon sa kalusugan tulad ng high blood pressure o diabetes, tiyakin na ito ay nako-control ng maayos dahil may epekto rin ang mga ito sa kalusugan ng utak. Kung kaya mo pa ring makipag-usap ng mahusay, magbigay ng opinyon at matandaan ang mga mahahalagang detalye, ibig sabihin ay patuloy kang nagwawagi sa laban ng buhay. Ang isang matalas na isip ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan. Aba, hindi lang pala ito ang sukatan ng isang magandang buhay. Meron pa tayong dalawang bagay na susi para masabi nating panalo ako sa buhay. Tumako tayo sa ika-4 na kakayahan na napakahalaga para sa ating dignidad at kalayaan. Ang ika-4 na kakayahan na nagpapatunay na ikaw ay panalo sa buhay. Sa edad 70 ay ang kakayahang alagaan ang sarili nang hindi umasa sa iba. Ito ang tinatawag na Activities of Daily Living o ADLs. At ito ay napakahalaga para sa ating dignidad at independence. Ang simpleng pagligo, pagbibihis, pagpunta sa banyo, pagkakain na mag-isa at paggising mula sa kama ng walang tulong ay mga batayang kakayahan na madalas nating ipinagwawalang bahala kapag tayo ay bata pa. Pero habang tayo ay nagkakaedad, lalo na kung may sakit o humihina ang katawan, ang mga ito ay maaring maging hamon. Ang pagiging dependent sa iba para sa mga personal na pangangailangan ay maaring magdulot ng kalungkutan, pagkabahala at pakiramdam na ikaw ay pabigat. Sa ating kulturang Pilipino, ang pagiging pabigat ay isang bagay na iniiwasan ng marami. Nais nating manatiling kapaki-pakinabang at hindi magdulot ng dagdag na alalahanin sa ating mga anak. Kung kaya mo pa rin gawin ang mga pang-araw-araw na personal na gawin ng mag-isa, ang maligo, magbihis, mag-ayos ng sarili, kumain at lumipat mula sa kama patungo sa silya. Ibig sabihin, pinapanatili mo ang iyong kalayaan at dignidad. Paano natin ito mapapanatili? Mahalaga ang flexibility at range of motion.
Ang mga simpleng stretches at gentle exercises ay makakatulong para mapanatili ang iyong mga kasukasuan na maliksi at hindi sumasakit. Halimbawa, ang pagabot sa likod, pagbaluktot ng leeg at pag-ikot ng balikat. Ang mga ito ay makakatulong sa pagbibihis at pagligo. Siguraduhin din na ang iyong tahanan ay ligtas at madaling galawan. Maglagay ng mga hawakan sa banyo, iwasan ang mga matutulis na sulok na maaaring masaktan at siguraduhin na ang mga daanan ay maluwag at walang harang. Kung gumagamit ka ng gamot, siguraduhin na ikaw mismo ang nakakapaghanda at nakakainom nito ng tama. Ito ay sumasalamin sa iyong kakayang mag-isip at maging responsable para sa iyong sariling kalusugan. Ang regular na pagdalaw sa doktor para sa check-up ay mahalaga rin para masiguro na ang anumang kondisyon sa kalusugan ay naagapan at hindi makakaapekto sa iyong kakayahang alagaan ang sarili. Ang pagkain ng balanse at masustansyang pagkain ay magbibigay sa iyo ng lakas at enerhiya para sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa hydration. Sa madaling salita, ang pagpapanatili ng iyong kakayahang alagaan ng sarili ay hindi lang tungkol sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa iyong mental at emosyonal na kagalingan. Nagbibigay ito sa iyo ng pakiramdam ng kontrol at kapayapaan ng isip na napakahalaga para sa isang masaya at produktibong pagtanda. Kung kaya mo pa ring gampanan ang mga responsibilidad na ito sa sarili mo, isa ka ng tunay na panalo. Panghuli, pero hindi ito ang pinakahuli. Sa kahalagahan, ang ikalimang bagay na magpapatunay na panalo ka sa buhay, ang patuloy na pakikisalamuha at pagpapanatili ng koneksyon sa iba. Ang ikalimang kakayahan na nagpapatunay na ikaw ay talagang nananalo sa buhay sa edad 60 ay ang kakayahang makisalamuha at mapanatili ang malalim na koneksyon sa iyong pamilya at komunidad. Madalas, kapag nagkakaedad, may tendensya tayong maging isolated. Baka lumipat ang mga anak, baka nawala na mga kaibigan, o baka nahihirapan na tayong lumabas. Pero ang pagiging konektado sa iba ay hindi lang nakakatuwa. Ito ay napakahalaga para sa ating mental, emosyonal at maging sa pisikal na kalusugan. Ang loneliness o pagiging malungkot at malayo sa iba ay maaaring maging sanhi ng depression, anxiety at mas mabilis na cognitive decline. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga tao may malakas na social connections ay mas mahaba ang buhay at mas masaya. Sa ating kultura, ang pamilya ang sentro ng lahat. Ang pagdalo sa mga pagtitipon ng pamilya, ang pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay habang nagpapahangin sa labas, ang pagpunta sa simbahan at pakikisalamuha sa mga kapwa parokyano. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pagiging Pilipino. Kung kaya mo pa ring aktibong lumahok sa mga gawaing ito, makipag-usap, makipagpalitan ng ideya, at magbigay ng suporta sa iba, ibig sabihin ay nananatili kang mahalagang bahagi ng iyong komunidad. Hindi lang ito tungkol sa dami ng tao na kakilala mo, kundi sa kalidad ng iyong mga koneksyon. Mayroon ka bang kaibigan na pwede mong tawagan kapag may problema ka? Mayroon ka bang kapamilya na handang makinig sa iyo? Mayroon ka bang komunidad na kinabibilangan mo na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagiging kabilang? Kung ang sagot mo ay o sa mga tanong na ito, ibig sabihin panalo ka. Paano natin ito mapapanatili? Una, huwag matakot makipag-ugnayan. Minsan, tayo ang kailangan magsimula. Isang simpleng text, tawag o pagbisita sa kapitbahay ay sapat na. Ikalawa, sumali sa mga grupo o organisasyon na interes mo. Sa barangay, may mga Senior Citizens Association na nag-organisa ng mga activities tulad ng dancing, singing o mga educational seminars. Kung mahilig ka sa gardening, sumali sa isang grupo ng mga gardeners. Kung mahilig ka sa pagluluto, ibahagi ang iyong mga recipe.
Ikatlo, gamitin ang teknolohiya. Kung malayo ang iyong mga anak o apo, huwag matakot matuto kung paano gamitin ang video call. Ang pagkakita sa kanilang mukha kahit sa screen lang ay malaking bagay na para sa pakiramdam ng koneksyon. Marami sa ating mga kababayan ang may pamilya sa ibang bansa. Ang paggamit ng messaging apps at video calls ay nagpapanatili ng kanilang mga koneksyon. Ikaapat, maging aktibo sa iyong reliyon. Ang pagpunta sa simbahan o mosque ay nagbibigay ng pagkakataong makasalamuha ang mga kapwa mananampalataya at magkaroon ng pakiramdam ng komunidad at layunin. Ang pagiging aktibo sa mga gawain panrelihiyon ay hindi lang nakakatulong sa spiritual na aspeto, kundi pati na rin sa social na aspeto. Ang pakikipagpalitan ng kwento, payo at pagtulong sa iba ay nagbibigay ng kabuluhan sa iyong buhay. Ang pagiging konektado sa iba ay parang isang gamot para sa kaluluwa. Nagbibigay ito ng saya, suporta at isang pakiramdam na ikaw ay pinahalagahan at may mahalagang papel pa sa mundo. Kung kaya mo pang yakapin ang iyong mga apo, makipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan at makilahok sa mga pagtitipon ng pamilya, hindi ka lang nabubuhay, kundi talagang masarap ang iyong buhay. Kaya naman mga kapamilya at kaibigan, kung kaya mo pa ring balansihin ang iyong sarili at may iwasan ng pagkahulog, kung may sapat ka pang lakas para gawin ang mga pang-araw-araw na gawain, kung matalas pa rin ang iyong pag-iisip at memorya, kung kaya mo pang alagaan ang sarili nang hindi umaasa, at kung patuloy ka pang nakikisalamuha at nagpapanatili ng koneksyon sa iba, aba, napakaswerte mo nga. Hindi lang ito usapan ng pisikal na kalusugan, kundi isang holistic na pagtingin sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na panalo sa buhay sa edad 70 at pataas. Ito ay isang paalala ng pagtanda ay hindi katapusan, kundi isa pang yugto ng paglalakbay na puno ng oportunidad. Hindi mo kailangang maging isang Olympic athlete o isang henyo. Ang mahalaga ay ang pagpapanatili ng iyong functional independence at ang iyong kakayahang mag-enjoy sa buhay ng buo. Tandaan, hindi ito karera, kundi isang paglalakbay. Bawat maliit na hakbang na ginagawa mo, bawat ehersisyo, bawat pagbabasa, bawat tawag sa mahal sa buhay, bawat ngiti na ibinibigay mo ay malaking tulong sa iyong kalusugan at kaligayahan. Simulan mo kung nasaan ka man, huwag mong biglain ang sarili. Kahit 5 minuto ng paglalakad araw-araw o pagsubok ng isang bagong puzzle o pagtawag sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, ang mga maliliit na gawin na ito ay magbubunga ng malaking positibong pagbabago. Ang buhay ay isang regalo at bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Huwag nating hayaang ang takot sa pagtanda ang magpababa sa ating loob. Yakapin natin ang bawat yugto ng buhay ng may pag-asa, positibong pananaw at may determinasyon. Gusto naming marinig ang inyong mga karanasan. Ano ang mga ginagawa ninyo para manatiling aktibo at masaya sa inyong mga golden years? Ibahagi ang inyong mga kwento at payo sa comment section sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at may natutunan kayo, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang kapakipakinabang na impormasyon para sa ating mga nakatatanda. Ang pag-support ninyo ay malaking tulong para patuloy kaming makapagbahagi ng kaalaman. Tandaan, ang edad ay numero lang. Ang importante ay ang puso at gawa natin. Mabuhay na masaya at may kabuluhan sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa muli.